Ngayon po ay tila hindi maganda ang gising ng global markets. Mayroon po kasi tayong napakainat at breaking news na hatid po ng CoinGape dito, kung saan si US President Donald Trump ay formal na nag-akusa sa bansang Iran ng isang serious violation sa kasalukuyang ceasefire. Ayon po sa mga ulat, nagkaroon po ng putukan sa Strait of Hormuz. Isang napaka-importanting daluyan po yan ng langis at kalakal sa buong mundo. Sabi po sa title dito ay Trump accuses Iran of serious violation and US ceasefire. Bitcoin at risk? Yan, dahil po sa update na ito. Ang mga risk assets gaya po ni Bitcoin at XRP ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding pressure. Ang ceasefire na nakatakdang mag-expire sa darating na Miyerkules o April 22 ay tila nakabitin na ngayon sa isang manipis na kable. Habang si Trump ay nagsasabing hopeful pa rin po siya sa isang peace deal, ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran ay lalong tumitindi. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano direktang naapektuhan ng balitang ito ang ating charts at ano ang sinasabi ng ating mga technical na indicators sa gitna ng geopolitical uncertainty na ito. Yan, simulan po natin sa Strait of Hormuz at ang hard way ni Pangulong Trump. Ipinahayag po ni President Trump na binuksan ng Iran ang apoy sa Strait of Hormuz. Ayan. Sabi dito ay the US President revealed that Iran opened fire in the Strait of Hormuz, violating the conditions of the ceasefire set to expire on Wednesday, April 22. However, he noted that he is still hopeful on a peace deal and is pushing for negotiations per reports. Yan. Matatandaan po na kailan lang ay nagkaroon po ng usapan na ititigil na ng Iran ang kanilang nuclear program na nagtulak po kay Bitcoin sa mahigit $78,000 na presyo. Pero sa isang iglap, nagbago po ang ihip ng hangin. Sabi po ni Pangulong Trump, ang peace deal ay mangyayari one way or another, the nice way or the hard way. Yan, dito po natin na simulan naman ang ating technical analysis dito sa chart ni XRP. Habang naririnig po natin ang banta ni Pangulong Trump, yan, makikita po natin dito sa chart ang epekto nito. Ang kasalukuyang presyo po ni XRP ngayon ay naglalaro sa $1.4129. At mapapansin po natin dito na ang candlestick po natin na nabuo kahapon ay nagsara bilang isang bearish candlestick at ang masama pa nito ay nagsara po ito sa ilalim ng ating previous minor support dito po sa presyong 1.4371. Ibig sabihin ang support po na ito ay nagsisilbi na ngayong resistance. Kaya in-update po natin yan at ginawa na po nating kulay green. Ngayon, kung titignan naman po natin ang kasalukuyang candlestick natin ngayon ay isa na naman itong bearish candlestick na kasalukuyang nag-test. Yan, sinusubukan po niyang bumalik sa ibabaw ng 1.4371 pero mukhang malabo na ito kasi kung makikita po natin is lalong lumalaki yung kanyang nabubuong bearish candlestick. Ayan. Kaya sa madaling salita, ang market po ay nakakaranas ng takot ngayon. Ang geopolitical tension po sa Strait of Hormuz ay nagpapakita ng risk of sentiment. Kahit na ang ating Hasut indicator po dito ay nananatiling kulay green at ito po ay nag-curve pataas, kailangan pa rin natin na mag-ingat. Ang green Hasut indicator dito ay nagsasabing may latent bullishness pa rin.
Pero ang price action ay hindi po sumasabay dahil po sa takot sa giyera. Kapag ang presyo po ay nasa ilalim ng isang dating minor support, yan, kung saan ay resistance na ngayon, sa gitna po ng ganitong balita, asahan po natin ang matinding volatility. Kaya masasabi kong ang market ay naghihintay kung hard way ba talaga ang pipiliin ni Pangulong Trump yan sa nalalapit na April 22. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang resback ng Iran. Yan, ang war crimes at ang uncharter. Hindi naman po nagpatalo ang Iran. Ang spokesperson ng kanilang Ministry of Foreign Affairs na si Ismail Baghei ay naglabas po ng pahayag sa X. Ayan, binaliktad po niya ang akusasyon at sinabing ang Amerika daw ang lumabag sa ceasefire dahil po sa blockade ng mga ports at saka coastline ng Iran. Ayan, tinawag niya itong unlawful, criminal at isang war crime o crime against humanity. Ang ganitong palitan ng matitinding salita ay nagpapadilim po sa pag-asa para sa peace deal sa nalalapit na April 22. Yan, balikan po natin ang ating chart habang nagbabayangan po ang dalawang panig. Tignan naman po natin ang ating QQE mod indicator dito sa ibaba ng ating chart. Ayan. Dito po tayo makakakuha ng mas malalim na clue sa momentum. Nito pong nakalipas na April 17 ay nakakita po tayo ng isang malaking blue bar. Ito po yung pinakamalaking blue bar na nabuo mula nung nagbago po yung bar natin dito. Yan, mula bearish kung saan ay naging bullish. Ito na po yung pinakamalaking blue bar na nabuo natin. At yan po yung panahon na hopeful pa ang lahat sa nuclear deal. Pero tingnan po natin ang sumunod. Kahapon na nabuong blue bar, yan, ay medyo mas maliit in comparison sa nabuong blue bar nitong April 17. At ngayon yung current na blue bar naman po natin o kasalukuyang blue bar natin ay mas maliit na naman. Yan, ang ibig pong sabihin nito ay nagsasabing ang momentum ay nanghihina. Kahit na blue pa rin ang kulay ng mga QQE bars natin dito na nagsasabing bullish pa rin, ang pagliit po ng mga bars natin dito ay nagsasabing nawawalan na ng lakas ang mga buyers. Kaya ang risk assets po gaya po ni Bitcoin ay bumagsak na sa mga presyong $75,510 mula sa high na $76,366. Ayan. Yan po ay dahil sa pahayag ng Iran. Sa XRP chart po natin, ang momentum loss na ito ay tumutugma po sa ating pagbagsak sa ilalim ng 1.4371 dito na isang minor resistance ngayon. Kaya masasabi ko po rito ay ang mga malalaking investors ay nag-uumpisa ng magdi-risk o magbawas ng kanilang positions habang lumalaki ang banta ng digmaan. Ang QQE mod indicator natin dito ay hindi po nagsisinungaling. The fire is dying down. Yung apoy ay namamatay na. Kung magpapatuloy po ang pagliit ng blue bars natin dito, at lalong-lalo na kung ito ay naging kulay red, iyan na po ang hudyat ng mas malalim na correction. Yan, pag-usapan naman po natin dito ang Bitcoin at risk at ang deadline na sa nalalapit na April 22. Yan, ang lahat ng mata ay nakatuon ngayon sa nalalapit na Wednesday, April 22. Ito po kasi ang expiration ng ceasefire. Kung wala pong mangyayaring peace deal o kung tuluyang mabigo ang negosasyon, nananakot ang Amerika na gagawa po sila ng aksyon.
Si Bitcoin na itinuturing na digital gold ng ilan ay tila kumikilos bilang isang risk asset ngayon dahil po sa panic selling ng mga investors. Ayan. Sabi dito, the US President revealed that Iran, yan po, ulitin ko po ulit, the ceasefire set to expire on Wednesday, April 22. Yan. Ngayon balikan po natin ang ating chart dito kay XRP. Ang ating current minor support ay nakaabang na po ngayon dito sa 1.3833. Dahil nasa 1.41 dollar po tayo na presyo ngayon, ito po ang susunod na destinasyon kung magpapatuloy po ang tensyon sa Strait of Hormuz. Kaya ang masasabi ko po sa sitwasyong ito, ang 1.3833 ay ang ating first line of defense dito. Kung sa April 22 ay magkaroon po ng masamang balita at tuluyang hard way ang mangyari, asahan po natin na mabilis po nating susubukan ang ating major support naman dito sa 1.3211. Or in short, mabilis pong mababasag ang ating minor support na 1.38 at babagsak itong sa XRP hanggang dito sa 1.3211. Kaya yan po ang posibleng mangyari kung may masamang mangyari. Yan, sa April 22 po yan. Ngayon ay tignan po natin ang gap sa pagitan ng 1.38 at saka 1.32 na mga support. Ayan, mula dito hanggang dito. Ito po ay isang magiging volatile zone po yan. Kaya sa aspeto po ng technicals, ang Hall suit na kulay green ay pwede pong magbago agad ito at mag-red ng napakabilis kapag nabasag po ang 1.3833 na support natin dito. Ang 1.4371 naman dito na dati nating support ay magiging malakas na resistance ngayon. Kailangan nating makita ang isang malakas na breakout pabalik po sa ibabaw nito o itaas nito para masabi nating ligtas na tayo. Pero sa ngayon, habang ang QQE mod bars natin ay lumiliit, ang probability ay mas nagsasabi po or nagtuturo po dito sa minor support natin na 1.3833. Kaya kung ang peace deal po ang resulta, target natin ang major resistance na 1.5672 dito. Yan po ang sunod nating hantungan. At ayan, ang geopolitical instability po ay laging kaaway ng stable growth sa mga ganitong sitwasyon. Ang collective punishment na binabanggit po ng Iran ay nagre-resulta rin sa collective panic sa crypto market. Ang chart naman po ni Bitcoin, yan, check naman po natin ang chart ni Bitcoin dito. Ayan po. Ito po ay nagpapakita ng isang pababang trend sa short term mula nang lumabas po ang akusasyon ni Trump. Kaya ang tanong ng marami ay safe haven pa ba ang crypto sa panahon ng giyera? Sa ngayon ang sagot po ay volatility haven. Para po sa atin bilang mga XRP holders, ayan, kailangan po natin na maging alerto sa ating mga major support levels na 1.3211 at saka 1.2234. Ayan, bumalik na po pala tayo sa daily chart time frame na XRP. Sa aking analysis, ang 1.3211 dito, ayan, ay ang ultimate support na binabantayan din ng mga institutions. Kahit may gulo po sa Strait of Hormuz, ang mga support na ito ay matagal nang tested. Ang masasabi ko po ay si Pangulong Trump ay gumagamit ng leverage sa negosasyon. Ang pag-akusa po ng serious violation ay bahagi ng kanyang art of the deal
strategy para mapilit ang Iran sa isang mas paborableng kasunduan bago ang April 22 deadline. Gayunpaman, ang market ay ayaw po ng uncertainty. Hanggat hindi po natin naririnig ang signed peace deal, mananatiling heavy o mabigat ang ating chart. Ang Halsut, yan ang ating Halsut indicator dito na nananatiling kulay green ay ang ating huling pag-asa na ito ay isang temporary dip lamang o isang shakeout. Pero kailangan po nating makita ang ating QQE mod na muling lumaki ang mga sukat ng ating mga blue bars dito. Sa kasalukuyang presyo na $1.41, tayo po ay nasa tinatawag na no man's land. Kaya ang masasabi ko po ay maghintay po tayo ng confirmation sa April 22. Huwag po tayo mag-overtrade sa gitna ng geopolitical storm na ito. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang akusasyon po ni President Trump laban sa Iran ay nagdulot ng isang malaking shock wave kay Bitcoin at syempre XRP at saka sa buong crypto market. Ang putukan po sa Strait of Hormuz ay hindi lang usaping militar, kundi usaping pang-ekonomiya na direktang tumatama sa ating mga portfolios. Ang ceasefire deadline sa April 22 ang magdidikta kung tayo ba ay magpapatuloy sa isang recovery o haharap sa isang mas malalim na downfall o pagbagsak. Sa ating XRP chart dito, ang pagbagsak po sa ilalim ng 1.4371 dito ay isang babala na hindi natin dapat baliwalain. Ang 1.3833 naman dito na siyang ating immediate support at ang ating 1.3211 ang ating major safety net. Kaya manatili po tayong disiplinado. Bantayan po natin ang ating QQE mod indicator dito kung ito ba ay magtutuloy-tuloy sa pagliit. At lagi po nating tandaan na sa mundo ng crypto, ang balita ay kasing bilis ng kidlat pero ang chart ay laging nag-iiwan ng bakas. Kaya maging handa po tayo sa nalalapit na April 22 dahil yan ang araw na magdidetermina ng ating susunod na malaking galaw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.